Hello sa ating mga kabayan, welcome back sa aking channel, OFW Vlogger. Ito mga kabayan, isang paalala uli sa ating mga kabayang OFW na mahilig po mangutang. Dahil hanggang ngayon ay napakarami pa rin nabibiktima ng mga online loan na ito ng mga scammer. Dahil isang kababayan natin na OFW na muntik na naman malimas ang pera sa GCash dahil sa pag-apply niya sa online loan mga kababayan. Kaya naman, paulit-ulit tayong nagpapaalala sa ating mga kababayang OFW at babala sa ating mga kababayan para maiwasan po na mabiktima tayo ng online loan scam at para hindi malimas ang ating mga pera sa GCash. So watch po natin ang mga paalalang ito ng ating kababayang OFW na sinare niya para sa mga OFW na mahilig mangutang sa online loan mga kababayan. Watch po natin ang video nito. Ito, napabidyo lang ako para maging aral sa inyo mga OFW, lalo na sa mga kababayan natin na mahilig mangutang. Oo, yung mahilig mangutang. Katulad ko. Ayan, nag-iisip ako ng mangutang kasi nga, so, nandito tayo sa Pilipinas. Siyempre, nag-isip tayo financially kung saan tayo kukuha ng ating panggastos. Ako naman, okay naman ako. Dahil meron naman akong pinagkakakitaan. Pero, pumasok pa rin sa isip ko kung paano ako makakautang ng loan. Oo, loan. Tapos, eto na nga. Nag-search ako sa Facebook. Nag-search ako ng loan. Okay. Di may mga nag-ano doon, may mga post doon. Daming mga post. Ayan, nagpapa-loan daw sila. Mabilisang loan, 30 minutes, makukuha mo na yung pera. O, di ba? O, saan ka pa? Siyempre, parang nag-iisip ka, ang bilis naman, 30 minutes, makukuha mo na yung pera. So, meron akong isang, hindi ko na alam, hindi ko sabihin kung ano siya. Pero, na-message ko siya and then nag-message kami through Messenger. So, ito na nga si loan. So, message na ako. Sabi niya, are you interested to loan? Eh di sabi ko, yes. Kasi nga, OFW ako. So, kulang ako financially. So, gusto ko manghiram ng pera. And then sabi niya sa akin, okay, magkano ba yung hihiramin mo? Sabi niya sa akin ganun. Tapos, ang sabi ko naman sa kanya, hihiram ako 100,000. Tapos sabi niya sa akin, okay, 30 minutes makukuha mo yung pera. 100,000, tumatagintik. So napaisip ako, paano kaya yun? Eh di syempre, nag-isip ako kung tunay, kung legit talaga. Sabi ko sa kanya, pwede po kayong tawagan. Tapos sabi niya sa akin, hindi. Sabi ko, bakit? Kasi gusto ko kayong makita para naman malaman ko kung totoo talaga na nagpapautang kayo ng loan. Tapos sabi niya sa akin, busy ako, nandito ako sa office. Madaming trabaho sa ganun-ganon. Kasi nga may mga tao din na nangungutang sa kanya ng loan. O di nag-message uli ako. Tapos sabi ko sa kanya, ano ang requirements para makautang ng loan? Ang sabi niya sa akin, ibibigay mo lang sa akin ang iyong GCash. Diba? Ganun. Bibigay ko din yung GCash ko. Kasi doon daw ipapadala yung aking inutang na 100,000 sa GCash ko. Tapos ayun na nga. Eh di sabi ko, pinasa ko yung number ko ng GCash kasi sabi niya, ipasa ko daw yung number ng GCash ko, pinasa ko sa kanya. Tapos, pagpasa ko ng GCash number ko, may nag-send sa akin MMS inbox. Don't share your OTP. Kasi ibig sabihin yung code ng GCash mo. Kasi once na i-share mo siya, makukuha yung laman ng GCash mo. Tapos
O syempre, kinabahan ako. Kasi nga, nag-send yung OTP, nag-ano na sa akin, don't share your, nag-send na sa akin yung ano ng Gcash na wag ko daw i-share yung aking OTP kasi makukuha yung laman ng Gcash ko. So, syempre ako kinabahan kasi may laman yung Gcash ko doon kasi nag-send yung mga payment ko, yung mga, di ba, nag-live selling ako, doon sila nag-send ng kanilang payment sa akong Gcash. So, kinabahan ako. Sabi ko, minessage ko ulit, sabi ko, I'm not interested. Ayoko. And then, ayun lang, beware sa mga, ano lang, mag-iingat lang kayo sa mga loan na yan. Yung sabi, 30 minutes, 5 minutes, makukuha nyo na yung mga loan nyo. Tapos, isi-send nyo yung Gcash number nyo. And then, wag na wag nyong isi-send yung OTP nyo dahil kukunin nila yung laman ng inyong Gcash. Wag na wag kayong mag-ano. Kasi mga scammer yan mga scammer. Kaya kayo, matuto kayo. Huwag kayong magpapaniwala sa mga nagpapautang ng loan na 30 minutes marireceive nyo na yung pera na wala man lang through message lang marireceive nyo na yung pera. O diba? Then nga sa mga BPI pag pupunta ka, ang dami-dami pang requirements bago ka makapag-loan. Dito lang sa cellphone, sa Facebook, makakapag-loan ka na 30 minutes, makukuha mo na yung pera. Impossible. Kaya wag na wag nyong isi-send sa kanila ang inyong Gcash OTP. Okay? Pag isi-send nyo yung number, wag nyo isi-send yung OTP kasi makukuha nila yung laman ng inyong mga Gcash. Okay? Kaya beware. Sa mga naman naglo-loan na humihingi ng pautang bayad para ma-release ang pera ng nilo-loan nila, kailangan nyo pong mag-ingat mga kabayan dahil mga kabayan, watch nyo po ang video na ito. Napilitan po akong gumawa ng video ngayon. Actually, matagal ko na sanang dapat ginawa to Kaso lang, marami kasi ngayon under sa community namin, under sa grupo namin, na marami po siyang nai-scam. Uso ngayon to sa scam. So, awareness po ito ngayon sa mga business partners ko na OFW. Okay? So, ginawa ko po itong video na to para po sa inyo. And kung may kaibigan kang OFW, pwede mo rin i-share sa kanya para awareness na rin para maiwasan po silang ma-scam. Kasi usong-uso po ito ngayon nangyayari sa online. Okay? Ito ho, based po to sa mga experiences ng mga OFW business partners ko na nagre-report sa akin, nagsusumbong na na-scam sila ng ganito, ganyan, ganyan. Okay, so ano ba yan? Ano ba yan, sir? Ano ba yan yung uso na yun ng mga scammer or nang i-scam? Okay, pag-usapan natin yung unang-una, yung nakikita nyo po na online loan. Okay, ganito yan. Ganito po yan, ano? Sa online loan ho, grabe, ang dami po dito nadali na OFW. Okay, example na lang, isa kong OFW business partners. Nag-loan siya ng 120,000. Maglo-loan ng 120,000 kasi nga walang pera tama ba? So since wala kang pera, ikaw maglo-loan, syempre ikaw yung nangangailangan ng pera, tama ba? So since gustong-gusto niya magkaroon ng 120,000 para maka-loan, ang diskarte po ng mga ano diyan, ng mga nakakausap na ng mga scammer sa kunwari maglo-loan ka sa kanila, kailangan mo muna para may processing fee kang babayaran. Siya po nagbayad almost mga 30,000 yung binayad niya Nagbayad siya ng 30,000 para daw makuha niya yung loan niya na 120,000. Kalukuhan po yan. Okay? Ganito po yan. Kung ikaw po ay mag-loan, okay? Isang mag-loan ka sa isang bangko, mag-loan ka sa isang legit na mga nagpapautang talaga. Okay? Example, nag-loan ka ng 100,000. Kung ano man yung mga hidden agenda nila doon ng mga charges. Okay? Tandaan mo to Doon na nila yan ibabawas sa niloan mo na 100,000. Wala ka dapat ilalabas na pera. Kapag ang isang nagpapaloan, nagpalabas ng pera siya at naglabas ka ng pera, automatic yan. Takbuhan mo na. Scammer yan. Yan po ang uso-usong mga nai-scam ngayon. Tandaan mo kapag ikaw ay nag-loan at nanghingi sa'yo ng pera na may babayaran ka, puno, nako, mag-ingat ka na po doon. Scammer po yan. Okay? Tandaan mo yan. Pag nag-loan ka man, saan ka maglo-loan, wala kang ilalabas na pera dapat. Kasi kung may charges man sila, ibabawas na nila doon sa pera na ilo-loan mo. Alright. Number 2, na maraming na-scam na din. Ito yung kunwari, may mga gumagamit na mga professional sila, na mga doctors, attorneys,
nurses, mga Navy, US Navy, ganon. Basta mga professional sila. Gumagamit sila ng ganong mga diskarte nila. Actually, mga dummy account yon. Ginagawa nila, nagipagkaibigan muna sila sa OFW. Nagipagkaibigan sila, kinukuha nila yung loob, ganun. Daming diskarte. Kasi gwapo sila, pogi, ganun. Siyempre, pag OFW, siyempre, halos wala namang nakakausap yung isang OFW. Kaya kinakausap. Hanggang sa, yun, may ginagamit pa sila dyan. Kunwari, mag-video call pa yan sila. Na akala mo totoo sila yun, na gumagalaw-galaw pa. Alam mo ba dun sa Messenger, merong green technology dyan, na kunwari, gumagalaw-galaw lang sila. Pero ang totoo niyan, picture lang yan ng mga ginamit nila na mga dummy account na kunwari gumagalaw-galaw para mapatunayan mo na ka-video call mo yung tao. Pero hindi totoo po yun. Okay, anong diskarte nila dyan? May ipapadala sila kunwari ng package kasi kinaibigan ka, iba ginojowa, ganon. So, may ipapadala silang package. Tapos, bago mo makuha yung package na kapangalan sa'yo, magpapadala ka ng pera. Naku, pag ganun ho, at pag gumihingi na, no? Tandaan mo, kapag gumihingi na maipapadala kang pera, yari ka na po dyan. Scam yan. Okay? Kapag nagtulong po ang isang tao, hindi na po yan nanghihingi na kahit any amount. Gusto kanyang tulungan, hindi magpadala siya. I-receive mo, yan yung totoo. So the moment na maghingi na sa'yo ng pera na may babayaran ka daw doon sa logistic, may babayaran ka na po, scam po yan. Maniwala ka sa akin. Meron naman tayo isang kababayang Pinay rito na nabiktima rin ng online loan scam, mga kabayan, at sinare niya din ang video na ito na bilang paalala uli sa atin na mahilig mag-loan, mga kababayan. Po, humingi pa ako ng tulong para mabawi po yung pera ko. At mababalaan na rin po yung iba nating OFW na kababayan ko dito sa ibang bansa. Uso po ngayon kasi yung yung online loan. Ngayon po, pa ako sa loan na Migrants Express. Nag-fill up po ako. Nagtingin din pa ako sa kung tunay po itong kanilang kumpanya po. Nandito naman po yung SIC number, tapos company name is Migrants Express Linden Corporation po. Ngayon po, nakapag-apply na po ako, tapos sabi nila mag-deposit daw ako ng 8,000 at yun po ay mag-a-add naman po yun sa mawi-withdraw ko. So sa madaling salita po, nagpadala pa ako ng pera through GCash po, 8,000 po. Ngayon po, yung 8,000 po yun, tapos saka ako po mawi-withdraw yun, may OTP po. Tapos ngayon po, binigyan nila sa akin yung OTP, yung pag-withdraw ko po, mali po yung hindi ko alam bakit nagkaroon ako ng isang mali doon sa GCash number ko. Pero sa totoo lang, tama naman po yon. Ang sabi po sa akin, mag-withdraw ulit, mag-deposit po ulit ako ng another 15,000 para po yun sa pag-unfreeze daw po ng account ko. Dahil sa system po nila yon, para sa system daw po nila yon. Po ako, ulit po ako, nag-deposit po ulit ako ng 15,000. Tapos po ngayon, nag-deposit pa ako ng 15,000. Tapos hindi ko po ulit makuha po yon. Iwan ko sa anong kadahilanan. Ulit pa ako, nag-deposit po ulit ako ng 15. Tapos ngayon po, sabi sa akin, mag-deposit po ulit ako ng 20,000. Nag-deposit pa ako ng 20,000. Tapos para po sa OTP yon, para sa system daw po nila yon, pero a-add din po yun nila sa sa wallet ko. Totoo naman po doon sa wallet po ng kanilang na-add po yon. Na-add po dito sa wallet. Tapos po, pag-withdraw ko po, sabi sa akin mga 5 to 15 minutes po, papasok na daw po yun sa account ko sa GCash.
Tapos mga ilang minuto na po, walang pumasok. Tapos pagtingin ko ulit po sa wallet ko, sabi sa akin nung tingnan ko daw po sa wallet. Sabi ko bumalik. Tapos may po siya, may binigay ulit po siyang number na taga-finance po siya. Tapos yun po, nag-chat pa ako doon na ano pong nangyari. Sabi daw po ay na-over daw. Kailangan ko daw bayaran yung tax na 16,000 mahigit daw po. Nag-react na po ako. Bakit magbabayad pa ako ng 16,000? Ba't ako yung magbabayad ng tax? Sila nga yung nagpapautang. Sabi ko, hindi ko na lang po kukunin yung pera at ibalik ko na lang po yung diniposit ko na mahigit na sa 40,000 po. Yung po halos lahat po deposit ko, 2 buwan ko pong sahod yun. Tapos sabi ko, kung di nyo ibabalik yun, magrereklamo na po ako sa pulis. Sabi ko, ang sabi po nila, hindi daw ako papansinin ng pulis kasi may mga conversation daw po kami. Sabi ko, magrereklamo pa ako sa kay Rapitol po. Hindi rin daw pa ako papansinin ni Rapitol po. Tapos sabi ko, ipopost ko sila sa social media. Tapos yun po, binalak po nila ako. Hindi po nila binalik yung halos 40,000 pera. At least kahit hindi ko po makuha yung pera, at least nabalaan po yung mga kababayan na baka may mabiktima pa po sila. Naghihirap kami dito sa ibang bansa, tapos sila ay kukunin lang nila basta-basta. Yun lang po, sana po mabigyan nyo ng action. Isisend ko po yung mga pangalan kung kanino ko sinend yung mga pangalan kung kanino ko sinend yung pera. Yung mga nila, yung mga kasabwat nila. Yun lang po. Maraming salamat po. Kaya mga kabayan, wag po tayo maniniwala sa mga online loan na ito. Lalong-lalo na kung may kakausap sa inyo at idadala kayo sa isang group chat. Lahat yan ay magkakasama at lalong-lalo na kung hihingan kayo ng pera, 100% yan mga kabayan, scammer yan. Kung gusto nyong legit na online loan, ay may lalagay akong online loan sa description ko para hindi po tayo maluloko mga kabayan. Sana po maging paalala ulit sa ating mga video na ito na na-scam na mga kapwa OFW natin sa online scam. Maraming salamat sa inyong panonood. To God be the glory.